Taas noong pumasok ang CEO na si Ivo Santillan sa punong tanggapan ng kumpanya. Ang bawat hakbang nito ay kakikitaan ng panganib at otoridad. Suot ang kanyang pinasadyang suit ay nagsusumigaw ang makapangyarihan nitong presensya. "Guys, nandito na si Mr. Handsome Demon!" Sigaw ng isang empleyado sa kanyang mga kasamahan na kasalukuyang kumakain. "Itago niyo ng mga pagkain! Bilisan niyo!" Dugtong pa nito sa kanyang mga kasamahan. Kanya-kanyang tago ang mga ito sa kanilang mga pagkain. May isa pa ngang wala sa sariling ipinasok sa bulsa ang hawak na cupcake. Ang iba naman ay pilit na lang nilunok ng buo ang hindi pa nangunguyang pagkain. Nanigas ang lahat sa kanilang mga kinauupuan dahil sa narinig na mabibigat na hakbang papasok sa opisinang kinalalagyan nila. Nang bumukas ang pinto, ay agad sumalubong sa mga empleyado ang matalas at matalim na titig ng kanilang boss na si Ivo. Masuring inilibot na mga mata nito ang lahat ng mga empleyado. "You." Tinuro nito ang isang lalaking empleyado sa kanang bahagi ng opisina. Sinundan ng lahat ng mga empleyado ang direksyon kung saan nakaturo ang daliri ng kanilang boss. Nakita nila ang unti-unting pagbaba nito papunta sa sahig kung saan banda nakapwesto ang lalaking tinuro nito kanina. Napasinghap ang lahat nang makita nila ang isang piraso ng candy. "Pulutin mo yan at kainin." Walang emosyong utos nito sa lalaking empleyado. "Sir?" Nagdadalawang isip na sambit ng kahabag-habag na empleyado. Kumunot ang noo ni Ivo. "Ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang masisante?" Pagbabanta niya sa empleyado. Nagmamadali itong lumuhod at mabagal na pinulot ang candy bago ito naiiyak na sinubo. Maluha-luha itong tumingin kay Ivo na hindi man lang nakaramdam ng konting awa. "Sa susunod, nakakain kayo sa oras ng trabaho. Siguraduhin niyong wala kayong maiiwang bakas kung ayaw niyong maranasan ang katulad ng nangyari sa kanya." Sarkastikong paalala ni Ivo sa kanyang mga empleyado. "Maliwanag ba?" Paglilinaw pa nito. "Sir, yes sir." Magkapanabay na sagot ng mga ito. Nagbilin pa si Ivo ng isang nagbabantang tingin sa mga empleyado bago tuluyang tumalikod at lumabas ng pinto na ikinahingang maluwag naman ng mga ito. Paglabas ni Ivo sa opisina ng kanyang mga empleyado ay agad na sumalubong sa kanya ang sariling assistant. "Sir, nasa office mo na po ang bago mong sekretarya na nirekomenda ng iyong ama." Magalang na pagbabalita nito kay Ivo. Dire-diretsyong naglakad naman ang huli papunta sa elevator. Nasa top floor kasi ang sarili nitong opisina. "Hi po, sir!" Matinis na boses ang bumungad kay Ivo pagpasok pa lamang niya sa sariling opisina. Bahagya pang napatalo ng binata dahil sa gulat. "You are?" Ang naging tanong na lang ni Ivo. Pinalampas ang pagsigaw nito. Dumiretso siya sa kanyang upuan at hinarap ang babae. "Demetria po." Masiglang sagot nito. Nangunot ang noo ni Ivo sa inakto nito. Hindi niya nagustuhan ang pagiging maingay ng dalaga. "So, you're Demetria Mendoza?" Kalmadong tura ng lalaki habang nakatingin sa form. "Yes po." Malaking ngiting sagot nito. "Your name sounds so old." Seryosong komento ni Ivo sa pangalan ng babae. Napakuyom naman ang kamao ang dalaga. Hindi nagustuhan ng komento tungkol sa pangalan niya. "Putik, inaano ba siya ng pangalan ko?" Bulong ng dalaga na narinig naman ni Ivo. Umigting ang panga niya, nagtitimpi ng galit. "Ayusin mo ang sarili mo, Miss Mendoza." Seryosong pagbabanta ni Ivo. Napakunot noo ang dalaga. Sinipat nito ang sariling posisyon. Nang makita nitong maayos ang kanyang pagkakaupo, ay may pagtatakang muli nitong tinapunan ng tingin ng binata. "Maayos naman po ako, sir." Litong sagot ng dalaga, ni kinabuntong hininga na lamang ni Ivo. "Ano ba ang nakita sa'yo ni Papa at ikaw ang gusto niya maging sekretarya ko?" Nagtatakang tanong niya sa dalaga habang hinihilot ang sentido. Napapaisip ang binata kung ano ang nagustuhan ng ama sa dalaga upang igiit nito na gawin itong sekretarya niya. "Abay, ewan ko. Itanong mo kay Tanda."
Walang pakailam na sagot ng dalaga kay Ivo. Naubusan na ito ng pasensya sa pagsusungit ng binata. Hindi naman makapaniwala si Ivo sa tinawag ng dalaga sa kanyang ama. "Tinawag mo bang tanda ang aking papa?" Kunot noong tanong ng binata rito. Nagkibit balikat lamang ang dalaga. Hindi makapaniwala si Ivo sa inasal nito. Pabagsak niyang ibinalik ang forms dito. "Get out, woman. Hindi ako tumatanggap ng isang sekretaryang maingay na nga ay wala pang respeto." Galit na saad ni Ivo sa dalaga bago lumabas ng sariling opisina. Naiwang nagtataka si Demi sa inakto ng lalaki. "Pinapalabas niya ako pero siya itong lumabas. Ang tanga naman nun." Umiiling na saad ng dalaga sa sarili bago sumunod. "What? Hindi ako papayag, Papa." Mabilis na pag-ayaw ni Ivo sa utos ng kanyang ama na nasa kabilang linya. Agad kasing tumawag ang ama ni Ivo nang malaman nito ang pagpapaalis niya sa inirekomenda nitong sekretarya. At ngayon ay inutusan siya nitong pabalikin ang babae sa kumpanya at tanggapin ito bilang kanyang sekretarya na mariin namang inayuan ng binata. "Gawin mo ang utos ko, Ivo, kung ayaw mong tanggalin kita dyan sa posisyon mo bilang CEO." Banta nito sa binata. Hindi naman makapaniwala si Ivo sa narinig mula sa ama. "Are you serious, Papa?" Hindi makapaniwalang tanong ng binata sa ama. "Hindi ako nagbibiro, Iho." Seryosong sagot nito bago ibinaba ang telepono. Bigong napahilamos sa sariling muka si Ivo. Pagkatapos ay napilitang kinuha niya ang telepono sa kanyang table at tinawagan ang assistant na nasa baba. "Tawagan mo ang babae na pinalis ko kanina at sabihin mo na maaari na siya mag-start ng trabaho bukas." Labag sa loob na sambit niya at agad na ibinaba ang tawag. Sigurado si Ivo na pinagtatawanan na siya ng dalagang iyon ngayon. "Gawan mo ako ng kape. Gusto ko yung malamig. Mas gusto ko pala na mainit. Tubig na lang pala." Lihim na nangingit-ngit sa galit ang dalagang si Demetria sa mga sunod-sunod na utos ng lalaki na ngayon ay boss na niya. Lahat iyon ay mga walang katuturang utos. Alam niyang ginagawa ito ng lalaki upang pahirapan siya tuluyang sumuko. Sa isip ng dalaga ay miniliit ata siya ng bago niyang boss. Wala sa diksyonaryo niya ang salitang suko, kaya naman umaasa lang sa wala ang lalaki. Alam ng babae na hindi siya gusto nito bilang sekretarya, ngunit wala itong magagawa dahil backer niya ang ama nito, ang chairman ng Santillan Group of Companies. Kaya noong pinaalis siya ng lalaki kahapon ay hindi siya nag-aalala dahil alam niyang pababalikin siya agad nito. "Kanina ka pa pabalik-balik sa pantry, Miss Mendoza. Pinapahirapan ka siguro na, sir." Pansin ni Alfie na kasalukuyang nagkakape. Kanina pa kasi nito napapansin ng dalaga na pabalik-balik sa pantry at opisina ng boss nila. Napahinto si Demi sa paglalakad at saglit na hinarap ang lalaki. Namukaan niya agad ito dahil ito ang naghatid sa kanya sa opisina ng boss nila kahapon. "Ako nga pala si Alfie, assistant ni Sir Ivo." Pagpapakilala nito sa dalaga na tinanguan naman ng huli. "Parang bata yung boss mo?" Lukot ang mukang sa halip ay naging tugon ng dalaga nang mabanggit ang pangalan ng boss nila. Mahinang napatawa si Alfie. "Pagpasensyahan mo na lang si sir. Mabait naman yun." "Saan banda?" Pairap na sagot ni Demi, dahilan upang mas lalong matawa ang lalaki. Sa sobrang inis niya sa masungit nilang boss, ay natutokso siyang haluan ng maraming asin ang tinitimpla niyang juice na inutos nito sa kanya. "Mauna na ako sa'yo. Mabilis pa naman akong mamiss nun." Biro ni Demi sa kausap. Natatawang kumaway naman si Alfie bilang sagot sa pamamaalam ng dalaga. "What took you so long, Miss Mendoza?" Naiinip na bungad ni Ivo sa sekretarya niyang kakapasok pa lamang sa opisina. Bitbit nito ang baso ng juice na ipinatimpla niya dito. Nakita niya ang pag-ismid ng dalaga. "Sus, 5 minutes lang naman. Ang bilis mo naman akong mamiss, boss." Walang takot na sagot nito sa kanya. Ito ang isa sa dahilan kung bakit ayaw niya sa dalaga. Hindi ito natatakot na sagot-sagutin siya. Unang araw pa lang nito ngayon sa trabaho, pero kung umasta ay parang magkaibigan lang sila. Tumayo si Ivo. "Let's go. We have a client to meet." Anya sa sekretarya.
Nangunot ang noon nito. Paano tong juice? Tanong ng dalaga kay Ivo. Subukan mong iligo sa sarili mo, Miss Mendoza. Sarkastikong sagot ni Ivo sa dalaga. Ikaw kaya maunang sumubok, sir. Total ikaw naman ang nakaisip. Umiirap na hirit ng dalaga sa sagot ni Ivo. Matalim niya itong tinitigan, ngunit hindi man lang ito natakot. Nginisiyan pa siya nito, naiiritang nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Ivo. Ang babae naman ay lihim na napayes sa pagkapanalo sa kanilang walang saysay na argumento. What do you think, Mr. Lozano? Ani Ivo sa kaharap na kliyente. Nasa isang high-class restaurant sila ngayon upang imit ito at hikayatin sa inaalok na business proposal. Habang abala sa pakikipagnegosasyon sa kliyente, ay mahinang napaigtad si Ivo at bahagyang napalingon sa katabing sekretarya nang bigla siyang sundutin nito sa bandang bewang. What? Inis na tanong ni Ivo rito. Sir, parang may masamang hangin na gustong lumabas sa akin. Walang hiyang bulong ng sekretarya sa kanya. Kumunot ang noo ni Ivo sa tinuran ng kanyang sekretarya. Huwag ngayon, Miss Mendoza. Matuto kang ilugar yung biro mo. Walang ganang sagot ni Ivo rito bago ibinalik ang atensyon sa kliyente. Nagpatuloy ang negosasyon ni na Ivo at ng kanyang kliyente. Samantalang ang sekretaryang si Demi ay pilit na pinipigilang ilabas ang masamang hangin na kanina pa ata gustong kumawala. Hindi mapakali at pinagpapawisan sa pagpipigilang dalaga. Naging maayos ang daloy na pag-uusap ni na Ivo at ng kanyang kliyente. Tumayo siya at nakipagkamay rito. Salamat sa pagtanggap ng aming proposal, Mr. Lozano. Pasasalamat ni Ivo sa kliyente. You're welcome, Mr. Santillan. Nakangiting sagot naman ni Mr. Lozano sa binatang CEO. Samantala, ang sekretaryang si Demi ay hindi na napigilan ang masamang hangin na nais kumawala. Sa isang malakas at nakakahiyang ingay ay umalingaw ang tunog ng kanyang pagutot sa buong restaurant. Biglang nagkaroon ng awkward na katahimikan nang marinig ng lahat ang malakas na pagutot niya. Nang makabawi ay mabilis na napalingon sa banda nila ang lahat at napanganga. Ang iba pa nga sa mga ito ay natatawa. Maging ang mga waiter ay tumigil sa kanilang mga ginagawa at napatingin sa kanila, partikular na sa kanya. Pulang-pula ang mukha ni Demi sa hiya. Awkward ang ngiti niyang nilingon ang direksyon ni Ivo. Nakita niya ang gulat na ekspresyon sa mukha ng kanyang boss at ng kliyente nito. Paglabas nila ng restaurant ay agad na hinila ni Ivo si Demi sa isang tabi at pinagalitan. Ano sa tingin mo ang ginawa mo kanina, Miss Mendoza? Nagtitimpi sa galit na saad ni Ivo sa kanyang sekretarya. Umutot? May pagdadalawang isip na sagot nito. Seryoso? Gino-joke time mo ba ako, ha? Frustrated na sambit ni Ivo kaharap ang sekretarya. Sinabi ko naman sa'yo kanina na may lalabas na masamang hangin sa akin. Ayaw mo namang maniwala. Napanganga si Ivo sa paninisi nito. Sasagot na sana si Ivo sa paninisi ng kanyang sekretarya nang may isang ginang ang malakas na sumigaw. Kapwa na palingon ng dalawa sa direksyon nito. Hoy! Ibalik mo sa akin ang bag ko! Sigaw ng isang ginang. Hinahabol nito ang isang lalaking tumatakbo sa unahan, bitbit ang isang itim na bag at kutsilyo. Papunta ang direksyon nito sa kinatatayuan ni na Ivo. Napalingon si Ivo sa dalaga nang maglakad ito patungo sa gitna ng kalsada. Anong balak mong gawin, Miss Mendoza? Nagtatakamang tanong ay may hinala na si Ivo sa balak ng sekretarya. Ano sa tingin mo, sir? Ngising sagot ng sekretarya niya. Binigyan pa siya nito ng isang kindat bago ibinaling ang atensyon sa magnanakaw na ngayon papalapit na sa direksyon nila. Pinalagutok muna nito ang mga kamay at ikiniling ang ulo pakaliwat kanan. Pagkatapos ay kalmado itong naglakad na para bang ordinaryo lang itong sasalubong. Sa isang mabilis na kilos ay kitang-kita ni Ivo ang walang kahirap-hirap na pagdagit ng dalaga sa hawak na bag at kutsilyo mula sa mga kamay ng magnanakaw, kasabay ng pagharang ng isang paa nito sa tumatakbong kasalubong, dahilan upang ito'y madapa. Bago pa man makabawi at makabangon, ay mabilis na inapakan ng kanyang sekretarya ang likod ng lalaki. Sinubukan pa nitong magpumiglas, ngunit tinina ng dalaga ang pagkakaapak rito, dahilan upang ito'y mapadaing. Napangiwi si Ivo.
2 inches pa naman ang suot na sandals ng kanyang sekretarya. Dumating naman ang hinihingal na ginang kasama ang ilang mga kalalakihan. Agad na lumapit ang mga ito at mahigpit na hinawakan ang magkabilang braso ng magnanakaw at sapilitang ipinatayo. Sigurado si Ivo na dadalhin ito sa presinto. Saglit pang nagpapasalamat ang ginang sa dalaga bago sumama sa mga ito. Malaki ang mga ngiti sa labing bumalik ng sekretarya ni Ivo sa kanyang kinaroroonan. Masaya ka na niyan? Sarkastikong komento ni Ivo sa ginawa ng dalaga. Mayabang nung umiti si Demi. Naman! Hambog na sagot nito. Napailing na lamang si Ivo. Inaamin niyang humahanga siya sa ginawa ng kanyang sekretarya. Ang mga kilos nito ay mabilis. Kung hindi niya sana kilala ang dalaga, ay aakalain niyang isa itong pulis dahil sa pinamalas nitong pulido at malinis na mga galaw. 1 buwan na simula nang maging sekretarya ni Ivo si Demi. At sa buong durasyon na iyon ay walang araw na hindi sila nagkakasagutan at nagbabangayan, tulad na lamang ngayon. Ang sabi ko sa'yo, ibigay mo kay Alfie ang documents. Sigaw ni Ivo sa sekretarya niya. Umangat ang ulo ni Demi sa pagkakayuko at inis na hinarap ang boss na si Ivo. Binigay ko naman kasi talaga sa kanya. May ginagawa lang siya nung time na yon. Huwag niyo na pong pagalitan si Demi, sir. Ako po talaga may kasalanan. Abala po kasi ako sa pinaprint ng data nung binigay yon sa akin ni Demi. Wala sa sariling naipatong ko po ang mga yon sa mga rejected, kaya mukhang kasama po ito sa mga na-shred kong papeles. Nakayukong paliwanag ni Alfie sa boss na kaharap. See? Ikaw naman pala ang may kasalanan. Utos ka kasi ng utos sa amin. Paninisi ni Demi sa boss nilang si Ivo. Lalong sumidhi ang galit sa mukha ng binata. Anong sinabi mo? Seryosong saad ni Ivo sa sekretarya. Dumukwang siya patungo sa pwestong kinauupuan ng dalaga at inalapit ang mukha rito. Hindi naman nagpatalo si Demi at seryoso ring inilapit ang mukha niya sa boss nila. Halos 1 dangkal na lang ang espasyo sa mukha nilang dalawa. Sa ganoong ayos sila naabutan ni Hector Santillan, ang ama ni Ivo. Hindi ko alam na may namumuo na palang pag-iibigan sa inyong dalawa. Bungad ng boses nito nang makapasok sa opisina. At nagawa niyo pang maghalikan sa harap ni Alfie. May boses ng panunuksong dugtong nito nang malingunan si Alfie na nakaupo sa kabilang upuan. Agad na naghiwalay mula sa pagkakalapit ang dalawa. We're not dating. Hindi kami naghahalikan. Magkapanabay na tanggi ng dalawa. Saglit pa silang lumingon sa isa't isa at nagsamaan ng tingin. Natawa si Hector at Alfie sa inakto ng dalawa. Anong ginagawa mo rito, Papa? Agarang tanong ni Ivo sa kanyang ama. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng bumisita rito? Pagbibirong tanong ni Hector sa anak. Hindi naman sa ganun, Papa. Wala kasi akong maisip na dahilan sa pagpunta mo rito. Seryosong sagot ni Ivo sa biro ng kanyang ama. Nandito ako upang kumustahin si Demi rito. Ngiting paliwanag ni Hector sa anak bago ibaling ang tingin sa dalagang nananahimik. Ayos naman ba ang pagtrato nitong anak kong si Ivo, Iha? Tanong ni Hector sa dalaga. Napaingo si Demi. Ang sama ng ugali niyang anak mo, tanda. Kapwa ng laki ang mga mata ng dalawang lalaki. Si Alfie na nagulat at namangha sa tinawag ng dalaga sa chairman ng kumpanya. At si Ivo na hindi makapaniwala sa harap-harapang paninira ng dalaga sa kanya. Napahalakhak si Hector. Napahalakhak si Hector sa tinura ng dalaga. Kagaya ng inaasahan ko, hindi ka pa rin marunong gumalang, Iha. Nasisiyahang komento niya. Napangisi si Demi. Wala sa bokabularyo ko ang salitang yon. Sagot ng dalaga. Lumingon si Hector sa dalawang lalaki. Iwan niyo muna kaming dalawa rito. Utos nito sa kanila. Napipilitang tumayo si Ivo sa kanyang upuan. Bago tuluyang lumabas sa opisina kasama si Alfie ay saglit niya pang tinapunan ng matalim na tingin ang kanyang sekretarya na pabirong kinindatan lamang siya. Nakita mo inasal ng babae yun kay Papa? Galit na sambit ni Ivo sa katabing si Alfie. Kasalukuyang nakaupo ang dalawa sa waiting area na nasa labas ng sariling opisina ni Ivo. Close po ba si Demi kay Chairman, sir? Ang tanging naitanong na lamang ni Alfie sa kanyang boss. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa inasal ng dalaga sa kanilang chairman.
Abay, iwan ko sa dalawang yun. Sagot ni Ivo. Wala naman kasi siyang alam kung ano ang koneksyon ng kanyang sekretarya sa kanyang ama. Kung hindi lang alam ni Ivo kung gaano kamahal ng ama niya ang kanyang ina, ay iisipin niyang kabit iyon ng kanyang ama. Lubos kasi itong pinapaboran ng kanyang ama, bagay na hindi naman ito ginagawa noon. Pagkaraan ng ilang minuto ay magkasabay na lumabas si Hector at Demi sa opisina. Agad na tumayo si Ivo at sinalubong ang ama. Anong pinag-usapan niyo ng sekretarya ko, Papa? Tanong niya. Sa amin na yun, anak. Huwag ka na makichismis. Nagbibirong sagot ni Hector sa tanong ni Ivo bago tuluyang umalis at magpaalam sa tatlo. Narinig ni Ivo ang paghagikik ng kanyang sekretarya kaya sinamaan niya ito ng tingin. Huwag kang tumawa riyan. Baka akala mo ay nakakalimutan ko na ang dokumentong naiwala ninyo. Masungit na saad nito sa dalawang si Demi at si Alfie. Tinuro ni Ivo ang opisina ng kanyang mga empleyado. Magpatulong kayo sa mga yun upang ma-restore na wawalang dokumento. Huwag kayong magpapakita sa akin kung wala ko'y maibigay documents. Seryosong saad niya sa dalawa at walang paalam na pumasok pabalik sa opisina. Nagkatinginan sina Demi at Alfie at kapwa nagkabit-balikat na lamang. Humarap sila sa pintong itinuro ng kanilang boss at sabay na napatango. Talaga? Pinagawa niyo talaga yun sa'yo? Natatawang sagot ni Demi sa kinukwento ng kanyang katrabaho. May pandidiri namang tumango ang kausap niyang bakla na si Ryan. Oo, Besh. Pinasubo talaga sa akin ni boss yung candy na nakita niya sa sahig. Hindi naman talaga sa akin yun. Hindi makamove on sa sumbong nito. Nagtawa na naman ang mga kasamahan nitong empleyado. Ryan, huwag ka magagalit ha, pero sa akin talaga ang candy na yun. Natatawang pag-amin ni Carmen. Nanlaki ang mga mata ni Ryan sa narinig at mabilis ang mga hakbang na naglakad patungo sa kinauupuan ng katrabaho at pabiro itong sinabunutan. Bruha ka, ikaw pala ang nakalaglag ng candy. Alam mo bang mangyak-yak ako sa pandidiri habang sinusubo yon? Galit-galit ang saad ni Ryan. Sorry na, Ray. Paumanhin ni Carmen rito. Napaka-judgmental naman kasi ni Sir. Inasumba naman agad na sa akin yon. Nakasimangot na saad ni Ryan, ngunit agad na kuminang ang mga mata nito at humagikgik na tila ba kinilig ng maisip ang mukha na masungit na boss nila. Buti na lang gwapo siya. Ang hot pa magalit. Yummy. Maharot na pagbawi nito. Napahalakhak ang mga kasamahan nito. Ang landi mo, Ryan. Natatawang komento ni Carmen. Si Demi naman ay napaismid sa pagpuri ni Ryan sa kanilang boss. Ano naman ang nakakayami sa boss nating yun? Taas kilay na komento niya. Hello? Day, ang pogi kaya ni Sir. Huwag mong sabihin sa akin na kahit saglit ay hindi ka naakit sa angking gandang lalaki ni Sir. Hindi makapaniwalang tugon ng baklang si Ryan. Umirap si Demi. Hindi, at hindi ako maaakit sa masungit nating boss dahil wala naman talaga nakakaakit sa kanya. Ugali pa lang bagsak na. Mariing tanggi niya. Pinanlakihan siya ng mga mata ni Ryan at natahimik ang mga kasamahang empleyado. Oh, bakit natahimik kayo dyan? Totoo naman sinabi ko ah. Ani Demi sa mga ito. Talaga ba, Demetria? Sarkastiko at seryosong sabat ng boses ni Ivo sa likod ni Demi. Nagulat ang dalaga at mabilis na humarap sa gawi ng lalaki. Boss, kanina ka pa dyan? Dilat ang mga matang tanong ni Demi rito. Tinaasan lamang siya ng kilay ng lalaki at agad siyang tinalikuran. Sumunod ka sa akin, Miss Mendoza. Imbis seryosong saad ni Ivo sa kanyang sekretarya bago tuluyang lumabas ng opisina. Nagkukumahog namang sumunod si Demi sa boss nila, habang naiwan namang kinakabahan ang kasamahang empleyado para sa dalaga. Natatakot sila sa kahihinat na nito sa kamay ng boss nila. Ang sabi mo, boss, ay hindi kami magpapakita hanggat hindi namin naibibigay sa iyo yung documents. Miss mo ko agad, no? Daldal ni Demi, nang tuluyan siyang makalapit sa mabilis na paglalakad ng boss niyang si Ivo. Saglit lamang siyang binalingan nito ng isang matalim na tingin bago nagpatuloy sa paglalakad palabas ng building. Binati pa ito ng guard, ngunit hindi man lang ito pinansin ng lalaki. Malakas na napasinghap si Demi nang tuluyan na silang makarating sa kotse ng boss niya. Boss, saan tayo pupunta? Itatanan mo na ba ako? Nababahalang tanong niya rito. Hindi makapaniwalang napalingon si Ivo sa tinuran ng kanyang sekretarya.
Huwag kang delusional, Miss Mendoza. Seryosong saad nito sa dalaga. Ito naman hindi mabiro. Inis na turan ng dalaga sa boss niyang wala sa bokabularyo ang salitang joke. Pumasok ka na sa kotse, Miss Mendoza. Ginto ang bawat oras ko, kaya huwag kang pabagal-bagal. Seryosong sambit ng binata sa kanyang sekretarya. Nakasimangot namang pumasok si Demi sa backseat. Nagulat pa siya nang sumalubong ang nalilisik na mga mata ng boss niya mula sa salamin ng sasakyan. Bakit? Takang tanong ni Demi sa binata. Hindi mo ko driver, Miss Mendoza. Lumipat ka dito sa tabi ko. Seryosong utos ni Ivo sa sekretarya. Padabog namang lumabas ng sasakyan ng dalaga at lumipat sa unahan, katabi ng driver's seat. Oh, ano na naman? Inis na tanong ng dalaga sa boss niyang kunot noong nakatingin sa kanya. Hindi ito sumagot. Sa halip ay mabilis itong dumukwang palapit sa kinauupuan niya. Gulat na napaatras ang dalaga, ngunit mas lalo lamang lumapit ang katawan ng lalaki sa kanya. Napapikit siya nang maramdaman ang papalapit na mukha ng lalaki sa mukha niya. Hindi lubos akalain ni Demi na sa likod ng masungit na personalidad ng kanyang boss ay may tinatago pala itong aggressiveness sa katawan. Agad na napamulat ng mga mata ang dalaga nang marinig niya ang pag-click ng seatbelt. Bumungad sa kanya ang nakangising mukha ng boss niyang si Ivo. Pinitik siya nito sa noo bago bumalik sa sariling pwesto at sinimulang paandarin ang sasakyan. Wala akong balak na halikan ka, Miss Mendoza. Huwag kang assuming. Humahalakhak na tura ni Ivo sa dismayadong mukha ng dalaga. Ngayon lamang ulit siya nakatawa ng ganito. At dahil iyon sa kinaiinisan niyang sekretarya, napasimangot si Demi sa tinuran ng kanyang boss. Shh! Hindi ako nag-assume, no? Nababahuan lang talaga ako sa hininga mo kaya ako napapikit. Inis na pagdadahilan niya. Unti-unting napawi ang halakhak ni Ivo sa idinahilan ng dalaga sa kanya at tuluyang napakunot ng noo. Hindi mabaho ang hininga ko, Miss Mendoza. Inis na saad ni Ivo sa sekretarya. Nagkibit-balikat si Demi. Sige, kwento mo yan eh. Igting pangang binaling ni Ivo ang tingin sa daan at tinutok ang atensyon sa pagmamaneho. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya iuukit sa isip ng dalaga na hindi mabaho ang hininga niya. Makaraan ng ilang minuto ay ipinarada ni Ivo ang sasakyan sa harap ng isang malaking mall. Anong gagawin natin dito, boss? Tanong ng dalaga sa boss nitong si Ivo. Agad na lumabas si Demi matapos nitong maipark ang sasakyan. Binaling niya ang tingin sa lalaking kakalabas lang ng kotse. Ngunit agad na nalaki ang mata ng dalaga nang seryoso ang matang nagmarsya ito papalapit sa kanya. Magtatanong na sana ang dalaga kung ano ang problema. Ngunit mabilis siya nitong isinandig sa gilid ng kotse at walang pasubaling sinakop nito ang labi niya. Natuod ang dalaga sa ginawa ng lalaki. Nang agad na makabawi ay sinubukan ni Demi na itulak ang mapangahas niyang boss. Ngunit hindi ito nagpatinag at nagpatuloy sa paghalik sa kanya. Kapwa naghahabol ng hininga ang dalawa matapos bitawan ni Ivo ang labi ng dalaga. Para saan yun? May halong pagtataka at galit na tanong ng dalaga sa lalaking mapupungay ang mga matang nakatitig sa mga labi niya. My breath. Wala sa sariling sagot ni Ivo sa dalaga. Napakunot ng noo si Demi. Ano? Naguguluhang tanong ng dalaga. Hindi mabaho ang hininga ko, di ba? Ang naging tugon ng binata sa nagugulahan niyang sekretarya. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Demi ang kaharap na boss. Hindi siya makapaniwalang sa buong durasyon ng pananahimik ay iniisip pa rin pala nito ang biro niya. Napahampas sa sariling noo ang dalaga. Pinaaalalahanan niya ang sarili na wag nang biruin ang boss niya. Anyway, kalimutan mo na yun. Isipin mo na lang na nakatikim ka na napakasarap na panghimagas. Walang pakailam na tura ni Ivo sa kanyang sekretarya at mabilis itong tinalikuran. Ano? Kalimutan? Panghimagas? Putik? Unang halik ko yun? Ungot ng dalaga na sinabayan pa ng pagdadabog. Samantala, ang boss naman itong si Ivo ay wala sa sariling naglakad papasok ng mall. Hindi mawaglit sa isipan nito ang matamis na labi ng dalaga. Ayos ba? Ngising saad ni Demi habang nagpo-pose na parang model sa harap ng boss niya. Umiling si Ivo. No,
Masyadong kita ang kilikili. Komento nito. Napaingos si Demi. Iyan naman ngayon, maputi naman kilikili ko ah. Tugon niya sa komento ng binata. Ilang ulit na siyang nagpapalit ng iba't ibang dress. Ngunit ni isa ay wala pa ring napili ang boss niyang pihikan. Kesyo maikli raw ito, kita ang dibdib o di kaya'y masisilayan daw ang hita niya. Gusto na lamang magmungkahi ni Demi na pasuotin na lang siya ng barot saya. Ngunit agad ding pinigilan ng sarili dahil siyang madedehado. Ayaw niya rin naman magsuot ng ganun sa party ng mga businessmen. Masyado pa namang sineseryoso ng boss niya ang kanyang mga biro. Naipaliwanag na kasi ni Ivo sa kanya na isasama raw siya nito bilang date sa gaganaping party ng business partner nito. Ayaw sana ni Ivo, ngunit pinilit siya ng kanyang ama. Putik boss, nangangalay na itong mga paa ko kakarampas sa harapan mo. Pumili ka na lang kasi ng isa, bagay naman sa akin lahat eh. Reklamo ni Demi sa kanyang boss. Pinasadahan ni Ivo ang mga natirang dress na hawak ng 3 sales lady. Tinuro niya ang kulay pulang mermaid-style dress. Simple lamang ito, ngunit elegante kung tingnan. Yan ang napili ko. Saad ni Ivo sa sekretary niya. Sigurado ka ah, baka mamaya magbago na naman yung isip mo. Naniniguradong tugon ni Demi kay Ivo. Kinuha ni Demi ang dress mula sa sales lady at bumalik sa dressing room. Namangha siya nang tuluyan niya ng masuot ang dress na pinili ng boss niya. Mahaba ang sleeves nito na umabot sa kanyang pulso. Mahaba rin ang saya nito na tulad ng buntot ng isang sirena. Halos wala na nga makitang balat sa kanya, maliban sa bandang leeg dahil square shape ang neckline nito. Nagustuhan nito ni Demi, lalo na at nai-emphasize ng dress ang magandang hubog ng kanyang katawan. Samantala, sa labas ng dressing room ay bored na naghihintay si Ivo sa paglabas ng kanyang sekretarya. Alam niyang kanina pa ito naiinis sa kanya dahil wala siyang mapiling dress para dito. Totoo naman ang sinabi ng sekretarya niya na bagay dito ang lahat. Hindi lang nagustuhan ni Ivo na nakikitaan ito ng balatang dalaga. Marami pa namang bachelor sa party. Hindi sa nagiging possessive si Ivo. Ayaw lang talaga niyang mabastos ang dalaga roon. Siya pa naman ang date nito at cargo niya ang dalaga. Tumingala si Ivo sa direksyon ng kabubukas lamang na dressing room. At sa isang iglap, sa paningin ng binata ay tila ba slow motion ang nangyaring paglalakad ng kanyang sekretarya papunta sa kanya. Ngunit madaling naputol ang moment sa mga mata ni Ivo nang biglang nadapa si Demi. Aray! Malakas na daing ng dalaga. Mabilis na lumapit si Ivo rito upang tulungan itong makatayo. Putik, ang haba naman kasi ng dress na to. Paninisi ni Demi sa sariling suot. Tiningala niya ang boss na kasalukuyang nakaalalay sa kanya. Ano, ayos na ba to? Ayusin mo ang sagot mo kung ayaw mong masapak kita. Nagbabantang saad ni Demi rito. Walang nagawa si Ivo at agad pinaayos ang napiling dress at ang nabili nilang sandals. Kasalukuyang naglalakad si Ivo sa parking space, bitbit ang mga pinamili. Daan muna tayo sa isang restaurant bago bumalik sa kumpanya. Suwestyon ni Ivo sa kanyang sekretarya. Buti na isip mo yan, boss. Kanina pa ako nagugutom eh. Agad na pagsang-ayon ni Demi. Sinulya pa ni Ivo ang paa ng dalaga. Hindi ka ba talaga na-sprain? Sigurado kang walang masakit sa'yo? May tono ng pag-aalalang tanong nito. Napangisi si Demi. Uy boss, iba na yan Concern ka na agad sa akin? Araw-araw kaya tayo maghalikan para araw-araw ka ring mabait? Panunukso niya rito. Masungit na umuna sa paglalakad si Ivo. Tinatago sa sekretarya ang pamumula ng mukha niya. Ang dalaga naman ay napapahalakhak sa inakto ng kanyang boss. Ngunit agad iyong napawi na makita niya ang 4 na kahina-hinalang mga lalaki na naglalakad papalapit sa boss niyang walang kaalam-alam. Mabilis na tumakbo si Demi at hinila si Ivo patagos sa kanyang likod. Anong kailangan niyo? Alistong tanong ni Demi sa 4 na kalalakihan. Hindi ikaw ang kailangan namin, miss. Yung lalaki sa likod mo ang kailangan namin. Tinuro ng lalaki si Ivo na naguguluhan sa likod ng dalaga. Makukuha niya lang siya kung magagawa niyo akong pabagsakin. Makukuha niya lang siya kung magagawa niyo akong pabagsakin. Seryosong sambit ng dalaga sa mga ito. Ngumisi si Demi sa pananahimik ng mga ito.
Yun ay, kung kaya nyo. Pangiinis pa ng dalaga. Bago pa man makaatake ang mga kalalakihan ay malakas na tinulak ni Demi si Ivo palayo sa pwesto nila. Sabay-sabay na umatake ang apat sa dalaga. Sa isang iglap ay mabilis na nakipagpalitan ng suntok si Demi sa apat na mga barakong kalaban. Sa kabilang banda, si Ivo naman ay hindi agad nakabawi sa pagtulak ng sekretary niya. Agad niyang nilingon ang kinaroroonan ng dalaga na ngayoy abala sa pakikipaglaban sa apat na lalaking humarang sa kanya kanina. Tumayo siya at akma sanang tutulungan ng dalaga, ngunit umiling ito nang masulyo pa nito ang binabalak niya. Gustong magmatigas ni Ivo at balak na tulungan ng dalaga, ngunit alam niyang makakaabala lamang siya. Hindi siya marunong makipaglaban gaya ng sekretary niya. Nikuyom ni Ivo ang kanyang mga kamao sa matinding inis para sa kanyang sarili. Siya itong lalaki, ngunit siya pa itong pinagtatanggol. Naalarma si Ivo nang makitang natamaan si Demi ng suntok mula sa isa sa kalaban nitong mga lalaki. Ngunit hindi nagpapatalo ang dalaga. Gamit ang matulin at pulido nitong mga galaw ay mabilis na pinutumba nito ang apat na mga kalaban. Sakto namang dumating ang mga security personnel ng mall at agad na dinakip ng mga ito ang mga lalaking nabugbog na ng dalaga. Mabilis na lumapit si Ivo sa sekretary niya. Ayos ka lang ba? Wala pa masakit sa'yo? Nag-aalalang saad nito habang sinusuri ang buong katawan ng dalaga. Hinahanap kung may mga galos at pasa. Naiilang na lumayo ang dalaga sa boss niya. Ano ka ba, boss? Ayos lang ako. Baka nakalimutan mong si Demetria to, ang magaling mong sekretarya. Pagbibiro ni Demi rito. Nakahinga na maluwag si Ivo sa tinuran ng kanyang sekretarya. Bakit ka nga pala marunong makipaglaban? Alam kong hindi biro yung mga galaw mo. May tinatago ka ba sa akin, Miss Mendoza? Seryosong tanong ni Ivo sa kanyang sekretarya. Saglit na natigilan ng dalaga, ngunit agad ding humalakhak. Kinopya ko lang ang mga galaw ni na Jackie Chan at Bruce Lee, boss. Hindi ko naman naakalaing magagamit ko pala yun. Natatawang paliwanag ng dalaga sa kanya, ngunit hindi naniniwala si Ivo. Ramdam niyang may tinatago ang dalaga sa kanya at yun ang aalamin niya. Kinagabihan ay magkasamang nagtungo ang dalawa sa pinagdausan ng party. Hawak ang manipis na bewang ng kanyang sekretarya ay masayang nakikipag-usap si Ivo sa ibang mga businessmen. Boss, bitawan mo muna ako saglit. Gusto ko nang kumain. Bulong ni Demi sa binata. Labag sa loob ni Ivo na bitawan ito. Ayaw niyang umalis ito sa tabi niya. Lalo pat kanina pa niya napapansin ang mga panakanakang titig ng ibang mga kalalakihan sa kasama niyang dalaga. Nang tuluyang bumitaw ang boss ni Demi sa kanya, ay agad siyang naglakad papunta sa buffet table. Kanina niya pa ito gustong lapitan, ngunit ang boss niyang masungit ay ayaw siyang bitawan. Kaya ngayong panandalian siyang nakatakas sa mga bisig nito, ay bubusugin niya ang sarili sa mga pagkain. Nagniningning ang mga mata ni Demi habang naglalagay ng iba't ibang putahe sa kanyang pinggan. Kung maaari ay gustong tikman ng dalaga ang lahat ng mga nakaserve na pagkain. Itry mo ang spring roll. Masarap yan. Mungkahi ng isang binata na biglang sumulpot sa tabi ni Demi. Ito ba? Ay sus, may pa spring rolls ka pang nalalaman. Lumpia lang naman yan. Nagbibirong tugon ng dalaga sa binata. Natawa naman ito. Funny ka pala. May pagkaslang na sambit nito. Lihim na natawa si Demi sa uri ng pananalita nito. Hindi ako si Funny, ako si Demi. Seryosong saad ng dalaga. Nagkatitigan sila ng binata at kalaunan ay malakas na naghalakhakan. Nagtatakang napapalingon sa gawin nila ang mga tao. Don't mind us. Ani ng binata sa mga ito. Binaling nito ang atensyon sa dalaga. Ako nga pala si George. Ikaw? Pagpapakilala nito. Katulad ng sinabi ko kanina, Demi ang pangalan ko. Sagot ni Demi rito. Sumulyap ang binata sa pinggan ng dalaga na napupuno sa iba't ibang klase ng pagkain. Maubos mo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong nito kay Demi. Tinapik ni Demi ang sariling tiyan. Ako pa ba? May lakas ata ng 10 bibig itong tiyan ko. Mayabang na sagot niya. Natawa ang binatang si George. Kakaiba ka, Demi. Humahangang puri nito sa dalaga. Mayabang na tumawa si Demi. Naman. Nagpatuloy ang masayang pag-uusap ng dalawa at paksa nila ang mga iba't ibang klaseng pagkain.
Kapag talaga pagkain ng usapan ay ginaganahan ng dalaga. Chief ang binatang si George, kaya magaan ang loob ni Demi rito. Muntik nang mabitawan ni Demi ang hawak na pagkain nang may kung sinong braso ang pumulupot sa bewang niya. Bubuliwan na sana ito ng dalaga, kundi lang pamilya ng suot nitong pabango. Mukhang masaya ka sa pakikipag-usap nitong kadate ko, kuya. Saad ni Ivo sa lalaking kausap ng dalaga. Nalaki ang mga mata ni Demi at pabalik-balik ang tingin niya sa dalawang lalaki. Tiningala ni Demi ang kanyang boss. Magkapatid kayo? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot at nakipagtitigan lamang ito sa kaharap na kapatid. Unang bumitaw ang huli at nakitang binalingan ng tingin ang naguguluhang dalaga. Adopted brother niya ako, Demi. Sagot ni George sa dalaga. Napatango naman si Demi. Binalingan niya ng tingin ang katabing amo. Boss, bakit masyado ka atang seryoso riyan? Bulong niya rito. Napabuntong hininga na lamang si Ivo. Mauna na kami. Imbis ay pamamaalam nito sa kapatid. Tumango lang si George bago balingan ng isang ngiti si Demi. Nasusuklian rin sana ng ngiti ng dalaga, ngunit hindi na niya nagawa dahil sa mabilis na pagtalikod ng kanyang boss kasama siya. War mode kayo ng kuya mo? Mausisang bulong ni Demi sa boss niya mukhang nawalan na ata ng mood. Tumalim ang tingin ni Ivo sa dalaga. Mind your own business, Miss Mendoza. Masungit na sagot nito. Inirapan ito ng dalaga. Ang damat mo naman sa chismis, boss. Busamot na komento ng dalaga. Alam ni Demi na may samaan ng loob ang dalawang magkapatid at yun ang hindi alam ng dalaga, kaya tatawagan niya mamaya ang taong pwede niyang machismis. Dumaan ang ilang araw matapos ang nangyari sa party ay balik sa pagpapahirap ang boss ni Demi sa kanya. Akala pa naman ng dalaga ay bumait na ito. Subukan niya kayang halikan ng boss niyang iyon upang bumait ulit. Napatawa si Demi sa naisip. Baka masapak pa siya nito kung sakali. Miss Mendoza! Miss Mendoza! Sigaw ni Ivo sa sekretarya niyang wala ata sa sarili. Napabalikwas si Demi sa malalim na pag-iisip nang marinig niya ang galit na boses ng boss na si Ivo. Napalingon siya rito. Sir, may kailangan ka? Wala sa sariling tanong niya. Kumunot ang noo ni Ivo rito. Kailangan ko ang census mo, Miss Mendoza. Saad niya sa sekretarya. Napakunot noo rin si Demi. Senses? Marami naman akong senses, boss. Meron akong sense of hearing, smelling, tasting, seeing, at sense birth. Pili ka lang ng isa, bibigyan kita. Nakangiting sagot ng dalaga. Frustrated na napailamo si Ivo sa kanyang muka gamit ang dalawang palad. Tatanda ata siya ng maaga dahil sa sekretary niya. Tumayo ka na lang riyan, Miss Mendoza. May client tayong imimit ngayon. Imbis ay tugon na lang ni Ivo rito. Habang abala sa pagmamaneho ang boss nitong si Ivo, ay abala naman ang sekretaryang si Demi sa pangangalikot sa mga gamit ng kanyang boss. Hindi na ito sinuway pa ni Ivo dahil alam naman niyang hindi siya mananalo sa kakulitan ng dalaga. May kinuhang card si Demi at hinarap ito kay Ivo. Ano to? International ID mo? Usisang tanong ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Ivo. Ibigay mo sa akin yan. Nangangambang utos nito sa dalaga. Napakunot noo si Demi. Mas lalo siyang na-curious sa reaksyon ng kanyang boss. Wala namang mali ah. Gwapo ka naman dito. Sambit ng dalaga. Nahagip ni Demi ang pangalang nakasulat sa ID. Primitivo? Basa pa ng dalaga. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Ivo sa narinig mula sa dalaga. Balak sana itong agawin ng binata, ngunit mabilis iyong nailayo ni Demi. Mabilis na binasa ni Demi ang pangalang nasa ID. Primitivo Santillan? Ito ba ang totoo mong pangalan? Natatawang tanong ng dalaga sa kanyang boss. Napasimangot si Ivo. Hindi ko nais marinig ang komento mo, Miss Mendoza. Banta nito sa sekretarya. Napahalakhak si Demi. Nilait mo pa ang pangalan ko noon, mas kalait-lait naman pala itong pangalan mo. Komento ng dalaga. Pinilit ni Ivo na baliwalain ng dalaga at ipinukos ang atensyon sa pagmamaneho. Mas lalong natawa si Demi. May pa-Ivo-Ivo ka pang nalalaman, primitibo ka lang naman pala. Sambit ng dalaga. Saglit binalingan ni Ivo ng masamang tingin ng dalaga. Manahimik ka, Demetria. Inis na tura nito.
Umirap si Demi. Oo na, primitibo. Nang iinis na tugon ng dalaga. Pagdaan ng ilang minutong katahimikan sa kanilang dalawa, ay biglang nabahala si Demi nang masulyapan niya sa side mirror na may 3 kotse ang sumusunod sa kanila. Binalingan niya ng tingin ang walang kaalam-alam na si Ivo. Madali ka bang mataranta, boss? Tanong ng dalaga rito. Kahit na naguguluhan, ay pinili na lamang sumagot ni Ivo. Di naman. Kunot noong tugon niya sa dalaga. Tumango si Demi. Kung ganon, ay magpatuloy ka lang sa pagmamaneho, boss. Seryosong sambit ng dalaga. Kinuha niya ang isang baril mula sa ilalim ng suot na blazer. Nanlaki ang mga mata ni Ivo. Ngumisi ang dalaga. Ako na ang bahalang magpatigil sa mga asong umahabol. Dugtong ng dalaga. Hindi makapaniwala si Ivo sa nasaksihang pagbabago mula sa dalaga. Napapatanong siya sa sarili kung kilala na nga ba talaga niya ang kanyang sekretarya. Muntik nang mapapreno si Ivo nang biglang may magpaputok sa minamaneho niya. Putik? Sambit ng dalaga. Saglit na nilingon ni Demi ang boss na nagmamaneho. Sundin mo ang direksyong sisigaw ko, maliwanag? Utos niya rito. Wala sa sariling napatango si Ivo. Gumapang si Demi papunta sa backseat at binuksan ang bintana ng sasakyan. Inilusot niya ang kalahati ng kanyang katawan. Kanan! Sigaw ni Demi. Inasinta niya ang gulong ng naunang sasakyan bago mabilis na tumira ng bala. Gumewang iyon at bumangga sa katabing sasakyan na alam ni Demi na kasamahan rin ito. Agad siyang sinuklian ng magkakasunod na putok ng mga ito. Putik! Daing ni Demi nang madaplisan siya sa braso. Si Ivo naman ay saglit na nawala ng focus dahil sa narinig na pagdaing ng dalaga. Ayos ka lang, Miss Mendoza? Nag-aalalang tanong niya rito. Oks lang, boss. Ang tanging sagot ng dalaga. Muling binuksan ni Demi ang bintana ng sasakyan at nilusot muli ang kalahating katawan. Kumaliwa ka, boss! Pasigaw na utos ng dalaga. Isang sasakyan na lang ang natira dahil sa naunang tira ni Demi. Inasinta ulit ni Demi ang gulong nito. Nahirapan pa siyang patamaan ito dahil sa pagtira rin ng mga kalaban. Isa na lang ang bala niya. Humigpit ang pagkakahawak ni Demi sa baril nang makaramdam siya ng hapdi mula sa kanyang braso. Mariin niyang tinitigan ang gulong ng kalaban. At sa huling tira niya ay agad na napahinto ang natitirang kalabang sasakyan. Napahinga ng maluwagang dalaga. Ibaba mo ako sa unang botika na madadaanan natin, boss. Ikaw na muna ang humarap sa kliyente. Nakapikit na saad ni Demi. Hawak niya ang dumudugong braso. Dediretso tayo sa ospital, Miss Mendoza. Seryosong sagot ni Ivo sa request ng dalaga. Napamulat si Demi. Tanga ka ba, boss? Paano yung kliyente mo? Hindi pagsang-ayon ng dalaga. Wala akong pakialam sa kliyente ko, Miss Mendoza. Ang mahalaga ay malunasan agad yung sugat mo. Ikting ang pangangtura ni Ivo sa sekretarya. Ay, mahal mo na ako niyan, boss. Panunokso ng dalaga. Ano sa tingin mo, Miss Mendoza? Nakangising sagot ni Ivo sa panunokso ng sekretarya, dahilan upang tuluyan itong manahimik. Nang makarating sa ospital, ay agad na pinagamot ni Ivo ang braso ng dalaga. Matapos iyon, ay agad silang nagtungo sa main building ng Santillan Group of Company, kung nasaan si Hector Santillan, ang ama ni Ivo. Nang tanungin kasi ng binata si Demi tungkol sa nangyaring engkwentro kanina, ay sinabi lamang nito na kausapin ng ama. Si Papa. Masungit na tanong ni Ivo sa sekretarya ng kanyang ama. Agad itong namutla. Nasa loob po ng opisina niya, sir. Nauutal na sagot nito. Huwag mo namang sungitan, boss. Tatakot tuloy. Bulong ni Demi sa boss niya bago nginitian ng babaeng sekretarya. Saglit lamang na tinapunan ng tingin ni Ivo ang dalaga bago nagmarcha papasok sa opisina ng kanyang ama. Sinubukan pa siyang pigilan ng sekretarya nito dahil hindi daw tumatanggap ng bisita ang kanyang ama sa mga oras na yun. Pero wala siyang pakialam. Marami siyang katanungan sa ama na gustong masagot. Agad na binuksan ni Ivo ang pinto at naabutan niya ang ama na sumasayaw sa hindi pamilyar na musika. Anong ginagawa mo, Papa? Kunot noong tanong ni Ivo sa ama. Narinig pa niya ang paghagikik ni Demi sa likod. Mabilis na humarap sa kanila si Hector. Oh, anak. Demi? Anong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong nito sa kanila. Ang galing mo palang kumembo, tanda.
Natatawang komento ni Demi rito. Ako pa, dancerist ata to. Mayabang na sagot ni Hector sa dalaga. Nag-apiran pa ang dalawa. Tumikhim si Ivo. Ano ang totoong koneksyon ninyo? Ano ang totoong koneksyon ninyo ni Miss Mendoza, Papa? Seryosong tanong niya sa ama. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Takang sagot ni Hector sa tanong ni Ivo. Kanina lamang ay may sumusunod sa aming 3 sasakyan at pinaputukan kami ng baril. At noong nagdaang linggo ay may 4 na lalaking gusto akong kunin. Hindi naman yun bago sa akin dahil palagi na akong nakakasalubong ng mga peligro mula nang inanunsyo mo sa lahat na ako ang tagapagmana mo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit sa 2 engkwentro na yun ay bakit palagi akong sinasalban, Miss Mendoza. Aminin niyo nga, Papa. Sekretarya ba talaga ang trabaho niya sa akin? Ani Ivo sa ama. Napabuntong hininga si Hector at saglit na sinulapan ng dalaga. Bodyguard mo si Demi, anak. Isa siyang secret agent na hinar ko upang protektahan ka. Pag-amin ni Hector sa anak. Kasama ba sa pagprotekta niya ang sanggay ng mga balang para sa akin? Mariing tanong ni Ivo sa ama, maging sa dalagang nasa likod niya. Iyon ang tungkulin ko, Mr. Santillan. Sa halip ay sagot ni Demi sa binata. Humarap si Ivo sa dalaga. Kung ganun, ay tinatanggal na kita sa trabaho mo, Miss Mendoza. Mariin ang mga titig na sagot niya sa kanyang sekretarya. Napasinghap sina Demi at Hector sa tinura ni Ivo. Wala kang karapatan na tanggalin ako, Ivo. Si Tanda ang nag-hire sa akin at siya lang ang may karapatang sibakin ako sa trabaho. Galit na tugon ni Demi sa binata. Ako ang poprotektahan, kaya ako ang masusunod. Buwelta ni Ivo sa tugon ng dalaga. Matalim na nagtitigan ang dalawa. Hayaan mo muna akong huliin ng taong gusto magpapatay sa iyo, Ivo. Pangako, ako mismo ang aalis kapag natapos ko na ang misyong to. Pakiusap ng dalaga bago magmarcha palabas ng opisina. Naiwan si Ivo kasama ang amang nakatitig sa bawat reaksyon niya. Mahal mo siya, anak. Tama ba? Seryosong sambit ni Hector sa anak niyang di mapakali. Hindi ko alam na ganito pala kakomplikado ang magmahal, Papa. Sumusukong tugon ni Ivo sa ama. Ilang araw na simula nang magkasagutan si ni Ivo at ng kanyang sekretarya. At sa buong durasyon na iyon ay hindi niya ito dinadaldal o kinukulit. Maski ang pagsagot nito ng pabalang sa kanya ay hindi na nito ginagawa. Magsasalita lamang ito kapag tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan. At yun ang dahilan kung bakit ilang araw na ring aburido si Ivo. Ang mga empleyado niyang takot sa kanya noon ay mas natatakot na sa kanya ngayon. Ngayon ay hindi mapakali si Ivo. Tumawag siya sa kanyang sekretarya kanina through intercom upang ipahatid sa dalaga ang isang file na hindi naman talaga niya kailangan. Paulit-ulit niya pa iyong ginagawa upang mainis ang dalaga at pansinin siyang muli. Napatikhim sa sarili si Ivo nang may kumatok sa pintuan. Napakunot noo pa siya dahil hindi naman kumakatok iyong sekretarya. Napangisi si Ivo nang maisip niyang baka napuno na ang dalaga at tuluyan na siya nitong pansinin. Come in. Kunwari ay seryosong saad niya. Pumukas ang pinto, ngunit agad na nakaramdam ng dismaya si Ivo nang ang assistant niyang si Alfie ang pumasok. Sir, ito na yung files na pinapatid ninyo. Sambit ni Alfie dala ang mga files na kailangan kuno ni Ivo. Nasaan si Miss Mendoza, Alfie? Imbis ay tanong niya sa assistant. May ginagawa po kasi si Demi, sir. Kaya nakisuyo lang siya sa akin na ihatid ito. Paliwanag ni Alfie sa kanya. Anong ginagawa niya ngayon? Nasa sariling cubicle niya ba siya? Usisa ni Ivo sa kanyang assistant. Nasa opisina po siya ng mga empleyado ngayon, sir. Papupuntahin ko po ba siya rito? May pagdadalawang isip na tanong ni Alfie sa boss nila. Tumayo si Ivo. Wag na. Ako na ang pupunta sa kanya. May pagpapasyang tugon niya sa kanyang assistant. Nagtaka si Alfie. Po? Nalilitong tanong niya sa inakto ng kanyang boss. Saglit na tinapunan ni Ivo ng tingin ang kanyang assistant bago lumabas ng sariling opisina at nagmarcha papunta sa opisina ng kanyang mga empleyado. Nasa labas pa lamang si Ivo ay nakita na niya mula sa glass wall ang dalaga na nakikipagtawanan sa mga kasamahan nitong empleyado. Na-miss ni Ivo ang mga tawang iyon ng dalaga. Nagpatuloy siyang pumasok sa opisina, dahilan upang matigilan ang mga empleyadong nasa loob. Nang agad na makabawi ang mga ito,
ay mabilis ang mga itong bumalik sa kani-kanilang pwesto. Maliban sa sekretary niyang kunwari ay abala sa pagbabasa kahit baliktad naman ang hinahawakang papeles. Narinig kong lalabas kayo ngayon. Saan? Tanong niya sa mga empleyado, ngunit ang mga mata ay nakatutok sa sekretarya. Narinig kasi niya ang salitang night out noong papasok pa lamang siya. Ano sir? May plano kasi kami mag-bar ngayon. Utal na sagot ng isa sa mga empleyado niya. Binaling niya ang tingin rito. Talaga? Pwede rin ba akong sumama? Nakangiting tanong niya rito. Napanganga ang lahat ng mga empleyado. Hindi sila makapaniwala sa sinabi at pinakita nitong ngiti. Parang hindi ang masungit nilang boss ang kaharap ngayon. At balak pa nitong makipag-hangout sa kanila. Si Ryan, ang empleyadong naglakas loob na kumuusap sa boss nila, ang agad na nakabawi sa pagkagulat. Po? Sure po. Tigil ang kilig na sagot ng empleyado nitong si Ryan. Si Demi naman ay matalas ang mga tinging pinukol sa boss nila. Ngayon ay nasa bar si Ivo at ang kanyang mga empleyado. Cheers para kay Sir Ivo! Sigaw ni Ryan, sabay taas ng hawak nitong baso na may lamang alak. Cheers! Sigaw naman ng lahat kasama si Ivo na nasa tabi ni Demi. Pagkaraan ng ilang minuto ay kanya-kanya na ang mga ito sa paglalakad papunta sa dance floor na pinangunahan ni Ryan. Naiwan si Ivo at Demi sa kanilang lamesa. Kanina pa pasulyap-sulyap si Ivo sa sekretary niyang abala sa pag-inom ng alak. Naalisto siya nang bigla itong tumayo at pasuray-suray na naglakad patungo sa dance floor. Mabilis na tumayo rin si Ivo upang sundan ito, ngunit agad na humarap ang dalaga sa kanya. Huwag mo akong susundan! Banta ng sekretarya niya. Walang magawa si Ivo, kundi ang bumalik sa sariling upuan at pinili na lang na tanawin ng dalaga. Pinabantayan kung may lalapit na ibang lalaki. Hi handsome, mag-isa ka yata? Biglang sulpot ng isang babae sa harapan niya dahilan upang maharangan nito ang pwesto ng dance floor. Napakunot noo si Ivo. Hindi ako nag-iisa miss, kasama ko nobyo ko at mga katrabaho niya. Inis na saad niya sa babaeng kaharap. Ngumisi lamang ito at akma sanang hahawakan si Ivo. Ngunit naudot iyon nang biglang dumating si Demi at tinulak ang kaharap na babae. Mabilis na hinila ni Demi ang suot na necktie ng binata at binigyan siya ng isang malalim na halik. Natuod si Ivo sa kanyang kinauupuan, ngunit kalaunan ay agad na tinugunan ang halik ng dalaga. Naging abala ang dalawa sa paghahalikan at hindi na napansin ng mga ito ang babaeng galit na nagmarcha paalis sa kanilang pwesto. Sakto rin namang bumalik si Ryan sa table nila at nasaksihan ng halikan ng kanilang katrabahong si Demi at ang boss nila. Matapos ang mainit na halikan ng dalawa, ay mabilis na tumayo si Ivo at hinila si Demi palabas ng bar. Ni hindi napansin ng mga ito ang presensya ng mga kasamahan nila. Dinala ni Ivo ang dalagang si Demi sa kanyang sariling pad at doon nila pinagpatuloy ang sinimulang halikan. Ang halikan ay napunta sa haplusan hanggang sa nauwi sa mainit na labanan sa higaan. Kinabukasan ay masayang tinititigan ni Ivo ang dalagang natutulog sa tabi niya. Ang nangyari kagabi ay isa sa mga espesyal na pangyayari sa buhay niya at masaya siyang ginawa niya ang bagay na yon kasama ang kanyang sekretarya, ang babaeng mahal niya. Dahan-dahang tumayo si Ivo mula sa higaan upang hindi makaabala sa pagtulog ng dalaga dahil alam niyang masyado itong napuyat sa espesyal na ehersisyo nila kagabi. Hindi mawaglit ang ngiti ni Ivo sa kanyang labi habang nagluluto ng umagahan para sa kanilang dalawa ng dalaga. Nang matapos, ay nagpa siya si Ivo na bumili ng bulaklak sa isang flower shop na malapit lang sa pad niya. Habang naglalakad pabalik sa pad, hawak ang bulaklak na binili, ay hindi napansin ni Ivo ang pagparada ng isang itim na van sa kanyang likuran. May apat na nakamaskarang mga lalaki ang bumalik rito at sapilitang hinila si Ivo sa loob ng van. Sinubukang magpumiglas ni Ivo, ngunit agad rin nawala ng malay nang takpan nito ang ilong niya ng panyo may halong pampatulog. Samantala, nalimpungatan si Demi sa matinis na tunog ng kanyang relo. Hindi ito simpleng relo dahil nakakonekta ito sa safety device na inilapat niya sa batok ni Ivo. Sa kabila ng nararamdamang pananakit sa buong katawan ni Demi ay hindi niya iyon inalintana at mabilis siyang nagbihis.
isa lang ang dahilan sa pagtunog ng relo ng dalaga. Nasa peligro ang lalaking pinoprotektahan niya. Mabilis na na-trace ni Demi ang lokasyon ni Ivo. Pagkatapos ay agad niyang pinaalam kay Hector Santillan ang pagdukot sa binata at ang lokasyon nito. Kinuha niya ang baril sa loob ng blazer na nasa gilid ng kama at pinulot ang car key sa table ng binata bago nagmamadaling nagmarcha palabas ng pad. Pinaharurot ni Demi ang sasakyang pagmamay-ari ni Ivo papunta sa lokasyon kung nasa ng binata. Sa kabilang banda ay nagising si Ivo mula sa pagkakatulog nang maramdaman ang malamig na tubig na binuhos sa kanya. Masyado nang malalim ang pagkakatulog mo, Ivo, kaya ginising na kita. Nakangising saad ng lalaki habang nasa likod nito ang mga kalalakihang dumakip sa kanya. Nanilisik ang mga mata ni Ivo sa galit. Hindi siya makapaniwalang ito ang tao sa likod ng mga peligro sa buhay niya. Traidor ka! Galit na sigaw ni Ivo rito. Tumawa ang lalaking kaharap. Gulat ka, no? Saad pa nito. Tatayo na sana si Ivo nang mapansin niyang nakatali ang kanyang mga paa at kamay. Ano ang kasalanan ko sa'yo? At nagawa mo sa akin ito, Alfie? Bakas ang pagkadismaya sa boses ni Ivo para sa kaharap. Mapang-insultong tumawa si Alfie sa tinuran ni Ivo. Alfred Guzman, pamilyar ba sa'yo, sir? Naalala mo ba ang matandang janitor na inalis mo sa trabaho dahil lang sa kakarampot na basura? Papa ko siya, Ivo. Namumula ang matang sigaw ni Alfie rito. Napayuko si Ivo. Naaalala niya ito. Ang kawawang matanda ang napagbuntungan niya ng inis sa kanyang kuya George noon. At nangyari ito noong lumipas na 5 taon. At namatay siya dahil doon. Dinibdib ni Papa ang pagsibak mo sa kanyang trabaho at inatake sa puso. Paninisi ni Alfie sa binata. Gulat na napatingala si Ivo sa narinig mula sa kanyang assistant. Ngayon, sir, tanungin mo ulit ako kung anong kasalanan mo sa akin. Ani Alfie habang pinalanandas niya ang uso ng baril sa mukha ni Ivo. I'm sorry. I'm so sorry, Alfie. Lumuluha na ngayon tugon ni Ivo sa assistant niya. Hindi niya aakalaing umabot sa ganon ang epekto ng magaspang niyang pag-uugali. Napahalakhak si Alfie. Huli na, sir. Wala na akong ama. Kaya papatayin na lang kita para quits na tayo. Itinutok nito ang uso ng baril sa sentido ni Ivo. Ipuputok na sana ni Alfie ang baril. Ngunit sunod-sunod na natumba sa sahig ang kanyang mga tauhan. May mga tama ng baril ang mga paa nito. Ibaba mo ang baril mo, Mr. Guzman! Seryosong saad ni Demi sa katrabahong si Alfie. Natawa si Alfie, ngunit agad na napadaing nang barilin ito ng dalaga sa kanyang braso. Nabitawan nito ang hawak na sariling baril. Mabilis na tumakbo si Demi at sinipa ang baril bago pa man ito mapulot ulit ng lalaki. Agad ring dumating si Hector kasama ang mga pulisya at dinakip si Alfie, pati na rin ang mga tauhan nito. Isang linggo matapos ang pangyayaring iyon ay napagdesisyonan ni Ivo na bumitiw sa pwesto bilang CEO ng kumpanya. Nabatid niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat sa kanyang pwesto. Marami na siyang naagrabyado at nasaktang mga empleyado dahil sa kasamaan ng ugali niya. Mula sa pagkakayuko ay agad na napaangat ng ulo si Ivo nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Aalis ka sa pwesto mo ng ganun-ganun lang? Galit na bungad ni Demi habang papasok sa opisina ng boss niya. Muling yumuko si Ivo. Hindi ako karapat-dapat na maging CEO, Demi. Malungkot na sagot niya sa dalaga. Kumunot ang noo ng dalaga sa sagot ni Ivo. At sino may sabi? Ikaw? Buwelta niya rito. Hindi sumagot ang binata. Sagutin niyo nga ako? Hindi pa talaga karapat-dapat itong boss natin sa kanyang posisyon? Ani Demi at tinatanong ang mga taong nasa likod ng pinto. Inangat ni Ivo ang kanyang ulo at bumungad sa kanya ang lahat ng mga empleyado sa kumpanya. Sir, masungit ka lang pero magaling kang mamuno sa mga empleyado mo. Nakangiting saad ni Carmen, isa sa mga empleyado niya. Hindi naman po kami mag-i-improve kung hindi ka naging stricto sa amin. Dugtong pa ng isa. Kaya wag mo nang ituloy ang pagbitiw, sir. Mawawalan na ako ng inspirasyon yan. Wala pa namang ibang pogi rito sa kumpanya. Buwelta pa ni Ryan. Nagsiangala naman ang mga lalaking empleyado sa sinabi ni Ryan. Mahina namang napatawa si Ivo.
Hindi niya akalaing sa kabila ng kasungitang ipinapakita niya sa mga ito, ay handa pala silang tanggapin siya bilang CEO nila. 2 linggo ang lumipas, simula nung hinimok si Ivo ng mga empleyado niya na hindi tumuloy sa pagre-resign bilang CEO. At 2 linggo na rin, simula nung umalis mula sa pagiging sekretarya si Demi. Ang dahilan ng dalaga ay dahil tapos na raw ang trabaho nito bilang bodyguard niya. Kaya naman, ilang araw nang hindi mapakali si Ivo sa paghahanap rito. Mabilis na dinampot ni Ivo ang telepono na magring ito. May balita ka na ba? Agad na tanong niya sa kabilang linya. Yes po, sir. Sa Laguna po nakatira si Miss Demetria Mendoza. Naisend ko na po sa email niyo ang exact address niya. Saad ng investigador na kinuha niya. Mabilis na pinuton ni Ivo ang tawag at lalabas na sana upang puntahan ng dalagang si Demi. Ngunit may pabalyang bumukas ng pinto. Putik ka, Primitivo Santillan! Galit na sigaw ni Demi sa gulat na binata. Mabilis na lumapit si Ivo sa dalaga at agad itong niyakap. Tinulak ni Demi ang lalaki. Ikaw, Primitivo, pananagutan mo ko! Nanggagalaiting saad nito. Ha? Nagugulahang tanong nito sa galit na dalaga. Pahampas na nilagay ni Demi ang pregnancy test kit sa palad ni Ivo. Nabuntis mo ako, tanga! Masungit na sagot ng dalaga. Natuod si Ivo sa kanyang kinatatayuan at mabagal na pinoproseso sa utak niya ang narinig mula sa dalaga. Tumagundong ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at nanginginig ang kamay na tinititigan ang pregnancy test kit na may 2 pulang linya. Saglit na natulala si Ivo. Pagkara ay malakas na napasigaw si Demi nang mawala ng malay ang binata. Congrats, bro! Masayang pagbati ni George sa kapatid na si Ivo. Sa 5 taon na hidwaan ng dalawa ay tuluyan na itong natuldukan. Nagsimula kasi ang hidwaan ng dalawa noong inanunsyo ng ama nila ang pagiging tagapagmana ni Ivo. Hindi gusto ng binata ang maging tagapagmana noong una, kaya nakiusap siya sa kanyang kuya noon na ito na lang ang magmana ng kumpanya nila. Ngunit hindi siya pinagbigyan nito at pinili ang pangarap nitong maging chief. Nagalit siya rito at mula noon ay hindi na naging maayos ang relasyon nilang magkapatid. Salamat, kuya. Tinapik siya nito sa balikat bago pumwesto sa kanyang tabi. Ito kasi ang best man niya. Napaayos ng tayo si Ivo nang bumukas ang pinto ng simbahan at mula roon ay iniluwa nito ang babaeng pinakamamahal niya. Enemies to lovers. Iyon ang maitatawag ni Ivo sa takbo ng pag-ibig nilang dalawa ni Demi. Tanda niya pa noon kung gaano siya kainis sa dalaga. Ang kaingayan nito at pagiging palaban ang unang ugali ng dalaga na hindi niya nagustuhan noon. Ngunit yun rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hulog na hulog siya rito ngayon. Demetria Mendoza, ang kanyang sekretarya at ang soon-to-be Mrs. Santillan niya. Sinulya pa ni Ivo ang malaking siya ng bride niya. Napangiti siya. Hindi na siya makapaghintay pang bumuo ng pamilya kasama ni Demi at ng kambal nila. Wakas.